Merong isang nagkwentong artista na kung saan, I don't know kung Wilma Dasent yun o Marian Rivera. Sa kanila talaga walang cellphone kapag sila ay nagkakatipon-tipon na sa gabi. Ina-avoid niya yung cellphone na yun, na kung saan ay talagang kailangan. Napakasarap kasi na halimbawa nagkakatipon, nagbabanding na kayo sa gabi, yung attention niya, yung attention ng bawat isa, nasa sa bawat isa rin. At napakahalaga rin sa magulang, alamin mo yan kahit ano na yan, kahit nasabihin mong matanda na yan, hindi naman na yan teenager, napakahalaga pa rin yung kumustahin natin siya. Kumusta ka ba anak sa labas? And may gusto ka bang sabihin? Kung babae man yan, pwede mong one-on-one talk yan sa inyong kwarto. Baka meron kang gusto sabihin. Kumusta ka naman anak? Diba? Napaka-importante po yung communication. And communication natin din yan sa ating Panginoon. Yung prayer. Pakikipag-communicate din natin dyan sa Panginoon. Number 3, live an obedience to Christ. Na kung saan ay makita natin kung paano ang mga taong ito ginamit ng Panginoon. Nakita natin kung paano sila nag-obey sa Lord, like Abraham. 'Di ba? Iniwan niya ang kanyang comfort zone at pumunta siya sa land na kung saan ay sinabi ng Panginoon sa kanya na pumunta ka doon. Ikaw ba naman, 'di ba? Andun na yung kaanak mo, andun na yung kabuhayan mo. 'Di ba? Pero hindi yung tiningnan ni Abraham bagkus siya ay sumunod sa Panginoon. At nakita din natin si Noah, 'di ba? Na kung saan sinabi ng Panginoon, gumawa ka ng arko. Gumawa ka ng ark, 'di ba? Kasi merong flood na darating. Wala na siyang complain. Lord, bakit naman ako gagawa ng ang init-init? Ba't naman ako gagawa? Ba't kailangan kong gumawa ng ganito? Pero instead, si Noah ay sinunod niya ang Panginoon. So napakahalaga po yung obedience. Hindi lang po tayo nagbabasa ng banal na aklat, hindi lamang po tayo nakikinig ng service, ng preaching, ng sharing the gospel, but the most of it, obey what the Lord has commanded us. Amen. Obedience, napakalaga po nito sa atin. Kaya po ito yung next topic natin. Ayan, meron na, di ba? Yun ang kahalagahan nung meron tayong series. Ayan. So, nakita din natin si Mary, di ba? She obeyed the angel of the Lord kahit na nga nakabingit yung kanyang sarili sa kamatayan. Pwede siyang patayin nun batuhin dahil mabubuntis siya ng walang asawa. Pero, dahil sa pagsunod niya sa Panginoon, sinunod niya yung sinasabi ng angel sa kanya, ay nagkaroon siya ng 'di ba? Sinamahan naman siya ng Panginoon doon. Obedience is an act of worship as it demonstrates our love for God and set us apart. It is demonstration of our faith. Siyempre, 'di ba, kung wala tayong paniniwala doon, like Abraham, sumunod siya sa Panginoon, lalo na nung sinabi sa kanya, kunin mo ang iyong anak. I-offer mo sa akin. No hesitation. Kasi may faith siya. Magagawa lang natin sumunod sa Panginoon kung meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Amen. Maluwag na maluwag sa ating puso. Lord, ano ba yung pinagagawa mo sa akin? Diba? Obedience can mean following God's lead even when we are not sure of the outcome. Even Abraham, di niya alam kung anong mangyayari sa kanya doon sa land na anuhan sa kanya ng Panginoon. Pinapuntahan. So, pumunta ka dun sa lugar na yon. Siyempre, hindi niya naman alam kung anong mangyayari sa kanya yon, but nag-obey lang siya sa Lord. Obedience can tough many times means taking the high road even when there is the easy way out as an option. Minsan, sabihin natin, napakahirap naman nito, Lord. Ito ba talaga yung binibigay mo sa akin? Ito ba talaga, tamang road ba ito talaga? Pero minsan, inaalaw po yung ng Panginoon yan. Even though merong mas madali dito, di ba? So, ang tinuturo nga sa atin sa New Testament, di ba? Broad and narrow. Saan ka doon? Di ba? Na kung saan, dito sa malapad na daan,